exhortation ko ngayong gabing ito is all about the early church pa rin. Sino nandito nung last week? No? Ano yung topic natin? Yun yung natandaan, yung praying habit. Anong title? The prayer that moves God. No? Okay? Now, ito yung topic natin for today, the revolutionary movement. So, pag sinabing revolution, ano pumapasok sa isipan nyo? Ano ba kagad yan? Mga KKK, ganyan, gera. Niisip kagad natin, mga aktivista, yun yung pumapasok sa isipan natin. Pero alam niyo po, yung early church, it was actually a revolutionary movement. Pag sinabing revolutionary, kakaiba, radical, dahil hindi ito yung norm ng society, hindi ito yung ginagawa ng lahat. Iba sila kung paano sila magsalita, kumilos, makihalubilo, ibang-iba sa ating buhay ngayon. Now, sino sa inyo, sa mga lalaki tingin dito, okay? Sino sa inyo nitong nagdaang linggo, naisip nyo ang Roman Empire? Taas kamay. O pumasok lang sa isip nyo, ano kaya yung Roman Empire noon? Come on. Roman Empire, taas kamay. Hindi nyo naisip? Jeff, di mo naisip? Ikaw, JP, naisip mo? Hindi. Ikaw, naisip mo? Hindi. Okay? Ikaw, Melo, naisip mo? Ba? Kayo dyan, Ivan, hindi nyo naisip ang Roman Empire? Okay? Pero alam nyo ba, na 2,000 years ago, yun yung prevalent empire. And ang tanong natin, what is it like 2,000 years ago? Kung nabubuhay ako sa panahon ng Roman Empire, ano ang magiging buhay ko? So gusto ko pumikit lang tayo saglit, imagine niyo, nabuhay ka 2,000 years ago. At least bago dumating si Jesus. Pikit mo lang mata mo, okay? Pagbukas ng mata mo, just imagine that you are there, wala ka sa panahon na ito, at lahat ng sasabihin ko, sana makarelate ka. Okay? Buksan natin ang ating mga mata. Ikaw ngayon, nabubuhay ka, next slide, dito sa area na to. Ito yung tinatawag noon, 2,000 years ago, na known world. Sabihin nga natin, known world. Na kung saan dito yung lumaganap, yung pinakamalakas at pinakamatagal na civilization sa buong mundo, ito ay ang Roman Empire. At nagsimula po ang Christianity, mga kapatid, sa bandang kanan, kung saan nyo makikita yung maliit na krus na yun. Diyan nagsimula ang Christianity. Pero may tatlong bagay na prevalent o talagang sinasakop ang buhay ng lahat ng mga tao nung unang panahon. Tatlong bagay yon. Ano yung tatlong bagay na yon? Money, sex, at power. Again, ano? Okay. Now, alam niyo ba na ang society 2,000 years ago ay tinatawag na money-driven. Ibig sabihin, lahat ho ng mga ginagawa ng mga tao nung unang panahon para lang talaga kumita ng pera at para sa pera. Na kung mapapansin natin, kahit din sa disciples ni Jesus Christ, sino yung disciple niya na pinagkanulo siya sa ilang piraso ng pilak? Diba? Si Judas. Okay? And kung mapapansin din natin, marami ring instances in the New Testament na kung saan ang naging issue ay pera. Sa kapanahunan natin, mga kapatid, pag inisip natin, ang buhay ba natin ngayon, money-driven ba talaga tayo? Nagtatrabaho ba tayo para sa pera dahil kulang lagi o parang inisip natin na sapat naman pero parang gusto mo pa talaga?
Pag nakakita ka ba ng mga bagong gamit, anong meron na feel mo sa sarili mo? Now, alam niyo po, in the Bible, sa Matthew chapter 19, may unang binanggit si Jesus dito sa tinatawag na batang lalaki o young man. Ano? Tinatanong nung young man sa Matthew 19, similar passage, Mark chapter 10, tinatanong niya si Jesus paano daw niya makakamtan ang kaharian ng langit. Sabi ni Jesus, if you want to be perfect, anong sabi niya? Go, sell your possessions, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. When the young man heard this, he went away. Anong nangyari? Sad. Because he had great wealth. Now, mga kapatid, sa panahon ba natin, is it almost like the Roman Empire again? Lahat ba tayo after sa pera? O nakakalimutan na natin na maglingkod kay Lord, ang emphasis natin sa buhay natin, laging pera, ano? Ano ang meron? Of course, money. Sabi ng Bible, it is the root of all evil. Pero hindi naman evil ang pera itself. Root lang. No? Pero kung titignan natin, ang money nagagamit sa mabuti, nagagamit sa masama. Pero parang siyang kutsilyo. Kung gagamitin mo sa mabuti, ano mangyayari? Makaka-chop ka ng mga pagkain, no? Makakaputol ka ng mga dapat putulin, pero kung magagamit sa masama, pwede kang makapatay. Tignan nyo na lang ho, kung paano si Apostle Paul din in the Bible, kung saan kahit siya apostle of God, pero binayaran yung mga soldiers para patayin siya, hindi sila kumain for 40 days. Biruin nyo, para sa pera, para patayin si Apostle Paul, hindi kumain para patayin ang isang tao. Just imagine kung gaano ka money-driven ang mga tao nung unang panahon. Now, emphasis din ang mga turo ni Jesus, hindi lang sa Matthew chapter 19 o sa binatang mayaman, yung tungkol sa pera or sa mga possessions. Pag tinignan natin ang Luke chapter 12, anong sabi ng Luke chapter 12? Sabay-sabay nating basahin. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the needy. Provide yourselves with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that do not fail, where no thief approaches and no moth destroys. For where your treasure is, anong sabi? There will your heart be also. Now, nito pong mga nagdaang week, nag-jeep ako, katabi ko yung driver doon, then meron siyang pinara. Yung pala kakilala niya ring driver. Tanong nung driver sa kanya, oh, ang bilis mo naman ata natapos ngayon sa pagdadrive. Tapos alam niyo, sabi nung katabi ko, nakakilala niyang driver din, oo, okay na sa akin, sapat na sa akin, at least may makain, may maipon, okay na sa akin yung ganito, hindi yung inaabuso ko yung katawan ko. Tapos kayo kasi, marami kayong bisyo, marami kayong pinagkakautangan, ano na kayo ng pere? Sabi niya ganun ha. Hindi ko alam kung born again ba yun, ano? Or what. Pero sabi niya, ano na kayo ng pera? Nilalamon na kayo ng pera. Sabi niya dun sa kaibigan niya ring driver. Again, where your treasure is, ano ba yung pinapahalagahan mo sa buhay na ito? Importante pa rin yung magtrabaho. Hindi natin sinasabing wag magtrabaho. Importante pa rin ang pera. Amen? Wala nag-amen? Akin na lang yung pera nyo kung gusto nyong ibigay sa akin. No? Importante ang pera. Amen? Pero, kanino ba o saan nakatuon ang puso mo sa mga oras na ito? Ano? Even si Paul,
sa mga pagpipreach niya, tignan nyo ang sabi niya sa Acts chapter 20. Tignan nyo anong sabi ni Paul, "In all things, I have shown you that by working hard in this way," ano daw gagawin? "We must help the weak and remember the words of the Lord Jesus. How He Himself said," ano daw sinabi ni Jesus? "It is more blessed to give than to receive." Tignan mo ngayon sa buhay mo. Kahit ikaw estudyante, kahit ikaw nagtatrabaho ngayon, nakikita mo ba na ikaw ay mapagbigay o hindi? Anong klaseng pagbibigay din yung ginagawa mo? Magugulat ka, bakit yung nagbibigay, patuloy pa rin yung pagpapala sa buhay nila, at bakit ikaw na hindi nagbibigay, ganyan pa rin. There is something in it pala. Hindi lang basta physical, kung hindi it transcends then the supernatural. Kung makikita natin, sina Apostle Paul, nakaranas din naman siya ng lacking. Ibig sabihin, nagkukulang. No? Sabi niya nga sa Philippians chapter 4, bago sabihin yung pinaka-famous line na I can do all things through Christ, sabi niya sa verse 11, tignan niyo no? Sabi niya, "Not that I am speaking of being in need." Sabi niya, "For I have learned in whatever situation I am." Ano nga? Natutunan daw niya kahit nasaan man sang sitwasyon. Ano daw? I am to be content. Kung ganito ang work mo, ganito yung position mo, ganito yung tinatanggap mo, I have learned to be content. Of course, darating yung promotion. Pero alam ni Paul kung paanong makontento. Siya po ay isang edukadong tao. Siya po ay hindi slave. Siya ay Roman citizen actually. Pero sabi ni Paul, verse 12, "I know how to be brought low, and I know how to abound." Alam ko yung walang-wala ako. Alam ko rin yung panahon na sagana ako. Naranasan niya parehas yun. And in every circumstance daw, kahit ano man mangyari dun sa dalawang yon, I have learned the secret of facing plenty and hunger. May sikreto sa pagharap natin o mga pag-experience natin ng pagiging sagana at kagutuman, abundance and need. Ano nangyari sa verse 13 nito? Sabi niya, "I can do all things through Christ who strengthens me." In short, si Christ pala yung fulfillment, hindi yung tinatanggap mo, hindi yung position mo, hindi kung ano yung meron ka, hindi kung ano yung achievements mo, hindi yun yung fulfillment, pero sino? Si Christ. In short, kung whatever situation pala na pinaharap natin, ano man yung kalagayan natin, pinagpapalaman tayo o nangangailangan tayo sa panahon na to, yung tiwala natin hindi nasa pera, hindi nasa achievement, hindi nasa title, kundi na kay Christ. And alam niyo po, yung buhay ng mga tao nung unang panahon, hindi ganon. Kasi lahat sila nagtatrabaho at willing gawin lahat para lang magkaroon ng pera. Imagine ninyo again, one of the disciples of Jesus, anong ginawa kay Jesus? Pinagkanulo sa halagang ilang mga pieces of silver. Tingnan nyo, no? Yung taong nagpakain sa'yo for 3.5 years, hindi ka nagutom ni isang beses, tapos siya yung pinagkanulo mo. People would do everything for money. Kahit makasakit ng kapwa, makapanloko, makasakit. Mga kapatid, ganyan ba tayo ngayon?
O may kilala ka bang ganyan ngayon? If we are like that, hindi ba't parang bumabalik tayo sa kung anong meron 2,000 years ago? No? Of course, sa Christian church, hindi lang naman kasi mga may hirap yung umaaten. Alam nyo ba na mga meron ding mayayaman? Amen? And sabi ni Paul kay Timothy, dahil sa mga taga-Ephesus, merong mga mayayaman na nandoon. Sabi niya sa 1 Timothy chapter 6, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty. Ano yung haughty? Hindi hati na na sexy, hindi ganon. Ano yung haughty? Proud. Huwag sila maging proud, nor set their hopes on the uncertainty of riches. O parang ma-feel nila na secured na ako kasi may trabaho akong nagpe-pay out well. May investment kasi akong malaki. O kaya ay meron kasi akong ipon. Ay meron kasi akong crypto. Ay meron kasi akong lupa. Anong sabi ni Paul? Do not set your hopes on the uncertainty of riches. Pero kanina daw? But on God. Alam niyo po, one of the things na natutunan ko nung before ma-attend ako ng training sa insurance, sabi nung mga nagtuturo, one thing na tinatanong daw nila sa clients nila, are you sure po ba na kung ano yung trabaho nyo ngayon, yan pa rin yung trabaho nyo for the next 10 to 20 years? Mga kapatid, lagi nagsasabi ng hindi sure. Sino nga bang sure kung nagkasakit ka? Sinong sure kung anong pwedeng mangyari sa'yo? Maraming pwedeng mangyari. Who would have thought na 10 years ago, or sabihin natin 5 years ago, magkakaroon ng pandemic? Diba? Mga feng shui expert pa nga nung 2019 eh. Diba? Everything na ngayon magiging sagana sa'yo. Tapos marami pang prutas na binili, diba? May mga lucky charm ka pa na binili. And yet what happened? Kagulat-gulat. Because we cannot set our hopes on uncertain things. Kaya si God, who richly provides us with everything to enjoy, siya dapat yung pinagkakatiwalaan natin. And anong sabi ni Paul, verse 18, sabay-sabay natin basahin. Tingnan nyo, no? Sa mga mayayaman to, magbasa ang mga mayayaman. 1, 2, 3, go! They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. So kailangan patunayan ng mga rich in this present age na followers ni Christ, that they truly are followers of Christ if they do good works, generous and ready to share. Now, ang buhay po noong unang panahon, hindi ganon. Dahil hindi lahat ready to share. Tandaan niyo po, ang panahon nung panahon ni Jesus Christ na yon, limitado ang mga bagay-bagay. Damit, limitado. Wala pa hong mga ukay-ukay noon. Walang mga 50 pesos lang o 20, 30 at iba pa. Walang mga ganun noon. Kaya yung halos damit nila, pang isang taon ho yun o hindi lang. Kaya man nakalagay sa Bible, di ba? 20 changes of clothes, mga ganon. Di ba? Pag nabasa niyo sa Bible. Kasi matagal yun na sinusuot, hindi yun yung everyday ka na lang. No? Ako yung black kong ganito, 5 eh. Di ba? So, ito, ganito, parang palit-palit yan. O, okay lang. Pero, noon, walang ganon. Hindi ganon ang buhay noon. Limited lang lahat. In short, kapag limited at may nanghingi, anong gagawin? Pwedeng hindi tatanggapin o kalahati lang ang
ibibigay, or yung hindi pa best, yung butas-butas pa, yung sira na, yun pa yung ibibigay. Di ba? Ganyan po ang society 2,000 years ago. Kung nabuhay ka noon, tingin mo, anong buhay mo pagdating sa pera? 2,000 years ago, society rin, it's all about, next slide please, it's all about, pakita natin, social status. Anong status mo ngayon? Estudyante ka ba? Mayaman ka ba? Nasa posisyon ka ba ngayon? Isa ka bang mayora, mayor, yorme o anuman? Manager ka ba ngayon? Kung yan ang situation mo ngayon, mga kapatid, tignan natin kung ano ka noon. Tignan nyo, no? Ang hierarchy po noon nabubuo sa 6 na level. So ito, medyo history type to, favorite ni Tito Roy to, no? May imperator na tinatawag, emperor, no? Hindi emperador brandy, okay? Iba 'yon. Ito, imperator, ibig sabihin siya yung hari, siya yung king, siya yung ruler. Tapos may tinatawag na senate. Senado. Kung paano may senado tayo ngayon, noon may senate. Ano? Sila yung gumagawa ng mga batas, etc., etc. Nagluluklok ng next emperor. And then next, yung tinatawag na patricians. Sabihin nga natin, patricians. Sila yung aristocratic, mga wealthy na yung families nila. Pwedeng meron silang military force sa society ng time na yon. Pamilya nila talaga, puro strategist. Pamilya nila, puro mga sundalo lahat. Ganyan. Okay? Ang tawag sa kanila ay patricians. Tapos may tinatawag din na castrians o tinatawag na equites. Alam niyo yung equity, di ba? Sa accounting, sino nag-accounting dito? Ba't nangangalabit kayo? Ano yun? Sinong nakakalam? Equity, di ba? Now, sila yung tinatawag na large business owners. Yan, meron sila mga trade, trade na mga karwahe, ganyan. Then sila yung mga big time land owners. Talagang milya-milya yung layo, no? Ng pag-aari nila. Then, ito na yung next, tinatawag na plebeians. Okay? Pag sinabing plebeians, common citizens. Normal lang. Ito yung majority ng population noon. Ano? Sila yung craftsmen. Craftsmen, kasama dyan yung mga carpenters, kasama dyan mga engineers, kasama dyan lahat yan eh. Sila yun. Basta nagtatrabaho ka, workforce ka, construction ka, ano man yon, basta sa craft yan, normal or common citizen ka. And kahit anong labor yung ginagawa mo, nagugupit ka ng buhok, ano man yon, basta laborer, plebeians, kasama ka doon. And then yung pangatlo, tinatawag na slaves. Or, in other words, servee. Yun ang tawag sa kanila. Ang mga slaves, noong unang panahon, wala silang rights. Okay? Kino-consider sila na property. Paano nagiging slaves noong unang panahon? Kapag nasakop ng Roman Empire ang isang lugar, lahat ng mga tao na nasasakupan nila ay magiging slaves. Naintindihan? Spoils sila ng war. Ang slaves po, hindi lang doon nanggagaling yon kapag merong malaking utang na hindi nabayaran sa matagal na panahon. 1 year na, 2 years lang di nababayaran, nagkakaroon ng interest yun at nagiging slave ang isang tao. Meron ka bang malaking pagkakautang ngayon? Kung noon nabuhay ka, maaring slave ka. No? Sila po ay kino-consider na property. Could be bought, sold, and killed by their own
owners. Hindi, okay lang patayin mismo yung slave ng amo nila. Okay lang yun sa batas. Ano? And then, sino mga babae naman dito? Taas ang kamay. Sure ka ba? Okay? Anong sabi? Women are always under men's power. Yan ang meron nung society noon. 2,000 years ago, hindi mo makakatabi ang katabi mo dahil ang mga babae separate sa mga lalaki. And even if a woman ay hindi slave, member siya ng mga aristocratic family. Yan, di ba? Ibig sabihin, wala siyang sariling will. Sinong mapapangasawa niya, no? Kahit napupugian ka pa dyan sa isang member sa church, hindi mo siya pwedeng pakasalan nung unang panahon. Dahil ang masusunod ay ang tatay mo. Or, yung husband mo, siya yung masusunod sa kung anong gusto niya. So in short, kung meron kang asawa dito, sinong may asawa po dito na babae, ayan. Kung gusto ng asawa mo, patayin yung anak nyo dahil 3 yung kamay niya paglabas. No? Pwedeng gawin ng tatay yon, hindi pwedeng mag-object yung babae. Tapos ito, no, kung gusto niyang ibigay yung asawa niyang babae para maging slave ng iba, pwede niyang gawin. Nakuha nyo? Pag ang babae hindi sumunod sa tatay nila o sa asawa nilang lalaki, pwedeng ibenta as a slave. Now, ang babae rin po, kapag nahuli sa act ng adultery, naalala nyo yon, yung woman na na-caught in the act of adultery nung panahon ni Jesus, di ba? Dilala nila yung babae. Bakit ganun yung type ng mga tao noon? Gusto nilang patayin, 'di ba? Hindi yung lalaki, sino? Yung babae. Kasi nga nung time nila talaga, merong panahon sa Roman Empire na society na ang mga babae po kapag nag-commit ng adultery or kahit na rape lang, hindi naman sa kanya 'yun, hindi naman siya yung may kasalanan. Hindi naman siya yung may gusto noon. Yung tatay ho, kahit sa labas ng bahay, pwede niyang patayin publicly. Kasi kahihiyan yun. Parang mas okay pa dun sa tatay na patayin yung anak niya kesa sa magdala ng shame sa kanila or ganun yung system noon. Ano? And mga kapatid, ang mga babae, they do not have the rights on land ownership. In short, kapag namatay ang tatay mo, ikaw lang ang anak niya, tas babae ka, hindi sa'yo mapupunta ang lupa. Ganyan kalupit. 2,000 years ago. Pangatlo, ang society po 2,000 years ago is sexually abusive. Kung ang isang tao po, high-ranking freeman na tinatawag. Next slide. Ganito yung suot nila. Makikita natin yan kahit sa mga paintings, and mga sculptures. Isang high-ranking freeman sa society. Again, di ba meron tayong hierarchy? Kung mas mataas ka dun sa isang tao, mga kapatid, kahit ikaw ay may asawa, basta higher status ka, at meron kang lower class na nakita mo, gusto mong makipag-sex sa kanila, pwede mong gawin. At hindi pwedeng tumanggi yung lower class dahil pwede mo silang patayin. In short, kung meron talagang rapist na nabuhay nung unang panahon, sila yung masayang-masaya. Kaya mapalad ang mapangit noon. Totoo yun. Dahil hindi ka gagalawin.
And kung mapangit ka rin, pwede kang patayin dahil wala kang silbi. Hindi ka pa rin safe. In short. Sabi po ni Kyle Harper, isa siyang well-renowned na historian. Sabi niya, the mechanics of Roman sexuality were shaped by the presence of unfree bodies across the social spectrum. The ubiquity of slaves meant pervasive sexual availability. Dahil talamak ho ang slaves, mas marami ang slave. Noong unang panahon, mga kapatid, yung sexual abuse mas marami rin. So in short, makita ka lang kahit sino ka, pwede kang kunin at bawal kang tumanggi. Pag tumanggi, pwede kang patayin. Kaya, tignan nyo ho, bakit si Paul sa Corinth, ganito na lang magsalita. 1 Corinthians chapter 6. Anong sabi ni Paul? Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Sabi ni Paul, yung unrighteous daw will not inherit the kingdom of God. Sinong kausap niya? Again, mga Christians. Church sa Corinth. Do not be deceived. Anong sabi niya? Tignan nyo. Next slide. Neither the sexually immoral, but kaya in-emphasize ni Paul kagad, the sexually immoral. Kasi yan yung pervasive nung time na yon na kaugalian ng Roman Empire. Ang mga tao nakahubad. Araw-araw. Araw-araw ang mga tao, ganun ang buhay. Ano pang sabi next? Nor idolaters. Pagdating ni Paul sa isang city, sa Athens, di ba? Ano nangyari? Ang dami daw idols. Alam ni Paul kung ano yung meron sa society. Nor, tignan nyo anong sabi next? Adulterers. Pag sinabing adultery, merong may asawa, tapos merong sexual relation sa iba. Nor men, tignan nyo to next, nor men who practice homosexuality. Nor thieves. Uy, bumalik dun sa pera, di ba? Nor greedy. Yan. Nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Now, pag tinignan natin, ano yung sexually immoral? Alam niyo yung root word nun, or word sa Greek? Porneia. Alam niyo yung porn? Doon galing yun. Yung word na yun mismo. Are you enslaved pa rin ba ng porn sa panahon ngayon, kapatid? Struggle mo pa rin ba ito? Paul is warning us. No? Adulterers. And then, tignan nyo yung next, men who practice homosexuality. Now, alam nyo po, nung unang panahon, ang translation po dyan ay malakos. Ibig sabihin, an instrument of unnatural lust. Noon po, ang ginagawa ng mga masters na lalaki sa lalaking slaves nila, para nila i-overpower o ipakita yung strength nila, sila po ay nakikipag-sex sa mga younger males. Sinong bata pa dito? 17 years old. Ayan. 18 years old, ayan, and below, meron pa? Okay? 19 dihan. Okay? Kaya ho, kilala niyo si Emperor Nero? Kilala niyo? Emperor Nero, yung sinunog niya, yung mga Christians ng buhay,
pinalapa niya sa leon. Kilala niyo yun? That's the emperor na meron ding slave na lalaki. Na pinapakita niya yung kapangyarihan niya sa kapwa lalaki na mas greater siya through that practice. Mga kapatid, bakit ko kinikwento itong mga bagay na to? Kasi ganito yung society 2,000 years ago. Kailangan nating ma-realize kung unti-unti bang bumabalik tayo sa ganon o hindi. Again, kung nasa mataas kang position nung time na yon, you abuse that power. In short, kung ako barangay captain ng isang lugar, lahat ng under sa barangay ko pwede kong galawin nung time na yon. Kung ako nasa in authority, pwede kong gawin yung gusto ko. Now, look at the people. Meanwhile, everyone is suffering. Hindi naman nila ginusto yung mga nangyayari sa kanila, pero nangyayari sa kanila. Alam niyo ba rin, next slide, nung unang panahon, pinapatay po nila yung mga babies ng slaves. So syempre, nakikipag-sexual relations yung mga in authorities sa mga slaves, nanganganak. No? Yung mga slaves. At yung iba, ganito nangyari, no? Kapag lalaki yung naipanganak, papatayin nila. Yung iba ganun ginagawa. Pero yung mga babae yung naipapanganak, yun yung hinahayaan nilang mabuhay para maging prostitute. Kawawa ho ang mga tao nung unang panahon. 2,000 years ago yan. And slave men, slave na lalaki, are sexual instrument or property ng kanilang male masters. Kapag ikaw, tinubuan ng beard, sinong meron ditong beard? May ganyan ka, oh. Katulad ko, meron kang bigote rin. Sino may bigote na dito? No? Kung may bigote ka na, kapatid, tapos slave ka nung unang panahon, pwede kang patayin ng master mo or itapon ka na lang at palitan ng mas bata sa'yo na hindi tinutubuan ng beard or sign ng pagka-mature na lalaki. Lahat ng yan, binago ng Christianity. Bakit natin na-enjoy ang buhay natin ngayon sa isang Christian nation? Isipin nyo. Ngayon, Christianity emphasized, next slide, number 1, equal value of every human being. Yan ang in-emphasize ng Christianity. Equal value. Kung ano yung katabi mo, anong kasarian yan, same lang kayo. Mas matanda yan, ano pa yung status niyan sa society, slave man o master, nasa government position man o hindi, pantay kayo. Galatians chapter 3 verse 26 to 28 says, "For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. For as many as you as were baptized into Christ have put on Christ." Si Christ yung tinanggap mo sa buhay mo. And so, dahil si Christ nananahan sa atin, anong sabi ni Paul? There is neither Jew nor Greek. Wala ngayong Hudyo, walang Greek. In short, walang Pilipino, walang Amerikano, walang Israelita. There is neither slave nor free. Walang slave, walang malaya. There is no male and female. Hindi ibig sabihin nun, wala ng gender. Pero ibig sabihin, wala ng discrepancy sa status sa society. For you are all, anong sabi? One in Christ Jesus.
Again, anong sabi? One. Anong ibig sabihin ng pagiging united as one? Pinag-usapan natin yung every Sunday sa Trinity. It speaks of pagkakapantay-pantay. Walang above the other. And ganoon ang in-emphasize ng Christianity. Si Philemon, isang Christian, meron siyang runaway slave, mga kapatid. Si Onesimus yun. Verse 10 ng Philemon chapter 1. Tignan nyo, sabi ni Paul kay Philemon, nakikiusap siya kay Philemon para kay Onesimus. I appeal to you for my child Onesimus, whose father I became in my imprisonment. Formerly he was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me. Verse 15, for this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever. Tignan nyo, verse 16, no longer as a bondservant. Hindi na daw para maging isang slave, but more than a bondservant. Ano na daw? As a beloved brother. In short, hindi pala porkit naglilinis ng bahay nyo, tapos umaaten sa church, mas above ka sa kanya. Hindi porkit tinulungan mo sa gawaing bahay, dahil binayaran o pinaglaba, mas mataas ka sa kanya. Isa na palang beloved brother or sister yon. Kaya, verse 17, anong sabi? Sabay-sabay natin ito basahin. Tignan nyo, no? So, if you consider me your partner, anong sabi ni Paul? Receive him as you would receive me. Yan ang in-emphasize ng Christianity. And point number 2, Christianity emphasized one man and one woman. Monogamous marriage. Yan ang in-emphasize ng Christianity. Tignan nyo, kahit sa pagkuha ng elders ng church, overseers or deacons, si Timothy in-advise ni Paul. Sabi ni Paul kay Timothy, the saying is trustworthy if anyone aspires to the office of overseer. Anong sabi? He desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife. Bakit? Kasi nung unang panahon again, if you are high in society, kahit may asawa ka, pwede mong galawin yung ibang babae na slave. Or mas mababa yung status sa'yo. Nakuha nyo? Kaya ito yung kaibahan next slide, ng Roman ethics sa Christian ethics. Sa Roman ethics, forced marriage. Pero sa Christian ethics, merong freely chosen unions. Sa Roman ethics, may infidelity, okay lang yon. Dito naman, fidelity of both spouses. Sa Roman ethics, yung lower class, seen as property. Ibig sabihin, kahit anong mangyari dyan, wala akong pakialaman, pwede ko namang palitan yan. Di ba ganon? Nasira yung phone mo, di na gumagana, anong mangyari? Pwede mong paparepair. O kaya, palitan mo na. So in short, kung ang slave hindi na makapagtrabaho, pwede mong itapon na, tas palitan mo na lang. Pero sa Christian ethics, tingnan nyo anong nangyari. All people are treated with equal dignity. Sa Roman ethics, merong sexual licentiousness. Ibig sabihin, based ito sa ranking mo sa society. Pero sa Christian ethics, sex only within marriage. Kaya, yung dati, next slide,
Dati, yung nasa left side na picture, may hiwalay na nangyayari. Kapag ikaw, galing ka sa wealthy family, meron kayong connection sa political side, no? Dati merong hiwalay. Mas mataas kami yung level namin kesa mga nasa baba. Ngayon, yung nasa right side na picture, kasama na sila doon. Pantay-pantay lahat. Walang slave, walang master. Ang tanging master nating lahat ay si Jesus Christ. Kaya last na in-emphasize ng Christianity ay love and unity. Sabi ni Paul sa Romans chapter 12, sa mga Roman Christians to. Tignan nyo, ano sabi ni Paul? Live in harmony with one another. Maging maayos yung relationship nyo sa isa't isa. Do not be proud. Huwag magmataas. Huwag kang parang feeling mo ikaw lang makakagawa ng lahat. Huwag mong isipin na ikaw lang yung magaling. Ikaw yung merong achievement. No? But be willing to associate with people of low position. Sino yung pinaka mababa sa society natin? Sino yung mga mahirap intindihin? Dahil sinasabi ng marami na BO lang sila. Walang pinag-aralan. Sino yung mga ganon? So, live in harmony. Do not be conceited. And bago tayo mag-sharing, tayo muna tayong lahat. Colossians chapter 3, basahin natin sabay-sabay. Okay, sabay-sabay nating basahin to. 1, 2, 3, go! Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all things, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Tayo mag-pray. Lord, we thank you for this night dahil you reminded us kung paano ni-revolutionize ng early church sa inyong tulong ang society. Kaya rin po namin na-experience sa panahon namin yung freedom na meron ngayon. It is because of what happened 2,000 years ago. Na meron talagang nag-pray para sa mundo, may nag-share para sa mundo. Meron Panginoon na talagang kumilos para sa ganon, maranasan po namin ang nararanasan namin ngayon na kalayaan. Salamat, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na sa kapanahunan ngayon, magawa pa rin po namin kung paanong na-revolutionize ng early church ang society. Kami rin, Lord, for the better. Tulungan niyo po kami. Make Philippines great again. Touch our community. Use us for your glory, in Jesus' name. Amen and amen. So you can group ngayon into 3 na lang, 3 tao kada group. Hope, wag kayong magtagal sa sharing nyo para hindi rin tayo gabihin. 3 tao lang kada group. Pwede bang wag naman yung kaklase mo, wag naman yung kasama mo sa bahay, no? Iba naman yung ka-group mo. Wag naman yung naka-group mo na nung mga last few weeks ago. Iba naman. Okay? Then ito yung sharing points nyo. Come on, tayo kayo. Tayo. You can make a circle sa mga groups nyo.
Okay? Pwede na kayo mag-start now.
Okay, kung tapos na kayo, pwede nyo nang ayusin yung mga upuan.